Magandang araw mga ka-Fiscal EJ. Isa sa pinaka-tense at pinaka-importanteng exchanges sa impeachment trial ang nangyari sa pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos kay former COA Auditor Attorney Roderick Wamil. Sa unang tingin, parang technical discussion lang ito tungkol sa COA rules. Pero kung susuriin mo ng mabuti, mapapansin mong hindi lang accounting issue ang pinag-uusapan nila. Ang totoong pinaglalabanan nila ay ang accountability ni Vice President Sara Duterte. Halos ipinipilit ni Senator Amy kay Attorney Wamil na sabihin na ang Special Disbursing Officer o SDO lang ang accountable officer sa confidential funds. Ito rin ang legal narrative na ngayon ay isinusulong ng depensa. Simple lang ang argumento nila. Ang Special Disbursing Officer ang tumatanggap ng cash advance. Siya ang humahawak ng pera, siya ang nag-disburse, siya rin ang gumawa ng liquidation. Kaya kung may problema sa liquidation, kulang ang supporting documents o may irregularidad sa paggamit ng confidential funds, ang dapat daw managot ay ang SDO, not the Vice President. Sa tingin ko, ito mismo ang strategy ng depensa. I-shift ang legal spotlight mula sa Vice President papunta sa kanyang mga Special Disbursing Officers. In other words, kung may kailangang managot, sila ang gawing fall guys. Pero hindi pumayag si Attorney Wamil. Nang pilitin siyang sumagot ng yes or no, hindi siya nagsabi ng yes. Ang sagot niya, not entirely correct. At para sa akin, tama ang puntong iyon. Oo, accountable officer ang SDO. Walang debate dyan. Pero ang tanong ay hindi kung accountable ba ang Special Disbursing Officer. Ang tanong ay, siya na ba ang nag-iisang accountable? Iyan ang hindi sinasabi ng Joint Circular. Parang isang provision lang ng circular ang pinanghahawakan ng depensa habang binabaliwala ang iba. Sino ba ang nag-authorize ng paggamit ng confidential funds? Ang Vice President. Sino ang nag-aproba ng expenditures? Ang Vice President. Sino ang nag-certify ng confidential fund utilization report? Ang Vice President. At sino ang may overall responsibility na tiyaking ang paggamit ng confidential funds ay sumusunod sa Joint Circular? Ang Head of Agency. At sa parehong OVP at DepEd, ang Head of Agency ay si Vice President Sara Duterte. Kaya para sa akin, mali ang premise ng depensa na dahil lang may na-designate na Special Disbursing Officer, nawawala na ang accountability ng Head of Agency. Hindi iyan ang nakasulat sa Joint Circular. Sa katunayan, ang circular mismo ang nagtatakda ng hiwalay at independent responsibilities ng Head of Agency. Magkaiba ang accountability ng SDO, magkaiba rin ang accountability ng Head of Agency. Hindi binubura ng isa ang pananagutan ng isa. Kung tatanggapin natin ang legal theory ng depensa, napakadelikado ng magiging president. Bukas, pwedeng sabihin ng isang cabinet secretary, hindi ako ang accountable, ang disbursing officer ko ang tanungin nyo. Pwedeng sabihin ng isang governor, ang accountant ang mananagot. Pwedeng sabihin ng isang mayor, ang treasurer ang responsable. At pwede ring sabihin ng isang presidente, huwag ninyo akong tanungin, ang disbursing officer ang humawak ng pera. Kung ganoon ang batas, ano pa ang silbi ng accountability ng Head of Agency? Bakit siya pa ang nag-o-authorize ng paggasta? Bakit siya pa ang nagsicertify na lihitimo ang paggamit ng confidential funds? Bakit siya pa ang may supervisory responsibility? Kung lahat pala ng pananagutan ay pwede na lang ipasa sa subordinate. Iyan ang absurd consequence ng legal theory ng depensa. At para sa akin, hindi iyan ang sinasabi at lalong hindi iyan ang layunin ng Joint Circular. Isa pang mahalagang punto, parang gusto ng depensa na ang prosecution ay kailangan munang patunayan na ibinulsa ni VP Sara ang pera. Pero para sa akin, hindi iyan ang central issue. Totoo, sa ilalim ng COA rules at ng Notice of Disallowance, kapag hindi maayos ang pag-account ng public funds, maaaring magkaroon ng presumption na ang pondo ay na-convert o nagamit para sa personal use. Pero sa tingin ko, mali ang pag-frame ng issue. Ang tanong ay hindi kung ibinulsa ba ang pera, ang tanong ay kung ginamit ba ang confidential funds alinsunod sa batas o na-misuse ang mga ito. Nasunod ba ang safeguards na hinihingi ng Joint Circular? Kumpleto ba ang documentary requirements?
Naipakita ba na ang confidential funds ay tunay na ginamit para sa legitimate confidential operations? O ang mga dokumentong isinumite ay kulang, questionable, fictitious o hindi sapat para patunayan ang lawful use ng public funds? Iyan ang mga tanong na kailangang sagutin. Dahil ang impeachment ay hindi isang malversation case. Hindi rin ito theft case. Ang impeachment ay tungkol sa constitutional accountability at kung karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto ang isang opisyal ng bayan. At para sa akin, may dalawang paraan kung paano maaaring ma-violate ang public trust. Una, kung ang misuse ng confidential funds ay intentional. Ikalawa, kahit walang direktang ebidensya na sinadya ito, kung ang nangyari ay resulta ng gross negligence sa pamamahala at pagsusupervise ng pondo ng bayan. Dahil kung ikaw ang head of agency, ikaw ang nag-authorize, ikaw ang nag-aproba, ikaw ang nag-certify, at ikaw ang may overall responsibility sa paggamit ng confidential funds, mahirap sabihin na wala kang accountability dahil lang may special disbursing officer na humawak ng cash. Sa huli, para sa akin, simple lang ang issue. Accountable ang SDO, pero hindi ibig sabihin noon na hindi na accountable ang head of agency. Dahil kung ang simpleng pag-designate lang ng isang special disbursing officer ay sapat na para makaiwas sa pananagutan ng head of agency, ang joint circular ay magiging instrumento na mismo para makaiwas sa accountability. Public office is a public trust at ang public trust ay hindi pwedeng i-delegate, hindi pwedeng ilipat, at lalong hindi pwedeng ipasa sa mga nasa ibaba para lang makaiwas sa pananagutan ang nasa itaas. So hanggang dito na lang muna tayo. Ako si Fiscal EJ. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa sunod na Legal Explainer.